Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyo, Papa Dudut. Gusto ko lamang pong magbahagi ng aking kwento sa ating mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Bree, 17 years old, from Manila. Simple lamang po ako, Papa Dudut. Masipag na mag-aral at yung tipong magsusunog talaga ako ng kilay. Mabait at tahimik. Nagsimula po ang lahat noong nasa first year high school po ako, year 2011. Marami din akong naging mga kaibigan, Papa Dudut. Sa totoo lang, kung pwede sanang bumalik sa pagiging isang high school student ay ginawa ko na. Nakilala ko si Risa, hindi ko nga akalain na magiging isa ko siyang matalik na kaibigan. Dahil baliktad kami ng ugali. Siya ay maingay at masiyahin, palakaibigan at medyo walang gana sa pag-aral. Happy-go-lucky siya sa madaling salita. Masaya siyang kasama sa totoo lang. May mga panahong siya ang nagpapasakit ng tiyan ko at halos hingali na ako sa kakatawa. Kahit sobrang babaw lang ng mga biro niya. Alam mong patok kasi may sense of humor talaga siya. Hanggang sa naging sobrang close na kami sa isa't isa. At maging sa pamilya, hindi pinagkait ng panahon na maging masaya ako sa mga kaibigan ko. Siyempre hindi mawawala ang tinatawag nating crush. Lahat naman po siguro ay nagkaroon yan, hindi ba? Imposible naman po siguro ang hindi nagkaroon yan. Nagkaroon po ako ng crush sa isa sa mga kaklase ko, Papa Dudut. Nung una, natatakot ako dahil baka mali po yung nararamdaman ko para kay Jacob. Hanga ako kay Jacob dahil bukod sa good looking siya at sikat sa eskwelahan, mabait at sweet si Jacob. Marunong din kasi siya na maggitara. Isa yon sa mga gusto ko sa isang lalaki. Sa tuwing nakikita ko siya, kinakabahan ako at nahihiya. Mapapansin niya kaya ako? Palagi kong tanong sa sarili ko. Sa tuwing may mga babaeng lumalapit sa kanya, ay nakakaramdam naman ako ng inggit na sana ako rin nagagawa kong makausap at malapitan siya. Pero ako yung tipo kasi ng babae na mas gustong makipag-usap sa kapwa at tahimik lang. Nagpatuloy po ang magandang samahan namin ni Risa. Pero may nalaman ako. Pareho kami ng nagugustuhan, Papa Dudut. Masakit isipin na bakit kailangang pareho kami ng natitipuhan. Hindi ko sinabi kay Risa ang nararamdaman ko para kay Jacob. Ayaw ko kasing masira ang pagkakaibigan namin. Mabait naman talaga si Risa. Yun nga lang ay bukang bibig niya si Jacob. Sa halip na intindihin ko yung nararamdaman ko ay ibinaling ko na lang ang lahat sa pag-aaral. Hindi ako nagkamali ng ginawa ko dahil nagbunga naman ang lahat ng puyat at hirap ko sa pag-aaral. Nakakakuha po ako ng matataas na marka. Sa pag-uwi ko ng bahay ay sanalubong ko kaagad si Lola. Siya na kasi nag-aalaga at nagpapaaral sa akin simula bata pa lamang ako. Kasama si ate. Sobrang mahal na mahal ko si Lola. Siya ang hulog ng langit para sa akin dahil ganon din naman po ang pinaparamdam niya sa amin ng ate ko. Sobrang swerte ko sa lola ko dahil kaya niyang isakripisyo at ibigay ang lahat para sa amin.
"Lola, tingnan po ninyo yung grades ko oh." Pagmamalaki ko kay Lola habang nakayakap sa kanya. "Makita ko lang na nag-aaral kay mabuti, masaya na ako. Sulit lahat ng pagod ko." "Opo naman Lola," sabay halik ko sa pisngi niya. Dahil po sa maraming achievements ko na natatanggap sa school ay tuloy-tuloy lang po ang magagandang mga nangyayari sa akin. Nagkaroon ng mga contest sa school kahit medyo hindi nasapat ang oras ko. Ay puro school ang inaatupag ko, Papa Dudut. Naiintindihan naman daw yun ni Lola. Si Risa ganun pa rin siya. Laging kay Jacob na lang ang inaatupag. Hindi ko namamalayan na mag-best friend na rin daw sila. At kahit pag-aaral niya ay hindi niya napagtutuunan ng pansin. Ako na lang lagi ang tagagawa niya ng assignments at projects. Paano naman siya matututo niyan? Tanong ko sa aking sarili. Wala akong magawa, Papa Dudut, dahil kapag nakikita kong nahihirapan si Risa ay nahihirapan ang kalooban ko na hindi siya tulungan. Kaya kahit mahirap ay tinutulungan ko pa rin siya. Ang sabi nga ng ibang mga classmates namin ay inaabuso na raw ni Risa ang kabaitang ibinibigay ko. Hindi ko iniintindi yon dahil ang mahalaga sa akin ay kaibigan na masasandalan at makakasama. Nagpapasalamat din ako dahil kay Risa ay nagkakilala kami ni Jacob. Sobrang saya ko, Papa Dudut, nang ipakilala na ako ni Risa kay Jacob. Parang naglaho lahat ng pagod ko ng araw na yon. Sa totoo lang po, kahit palihim ay masayang masaya talaga ako at inaamin ko na may nararamdaman pa rin ako kay Jacob. Dumaan ang mga araw at masaya ako kapag nakikita ko siya at nakakausap. Pero may kakaiba akong napapansin kay Jacob. Madalas na siyang dumidikit sa akin at yung tipong iba siya kung makatingin. Para kang tutunawin. At kung nakikipag-usap naman siya ay sobrang lambing ng kanyang tono sa akin. At kahit wala na sa lugar ang mga tanong niya, hindi naman sa pag-a-assume pero sa tingin ko ay may mali. Eto na kaya yung matagal ko nang hinihintay. September 2011 ay nakatanggap ako ng isang friend request sa Facebook. Nagulat ako, Papa Dudut, dahil si Jacob pala yon. Agad ko namang inaccept, syempre dahil sa crush ko nga siya. Hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko at napatalon pa ako sa sobrang kilig at saya ng mga oras na yon. Ang totoo nga po niyan ay hiyang-hiya ako dahil nakatingin na sa akin ang mga tao sa computer shop. Tao lang. Nakakaramdam din ng kilig kaya agad naman akong nanahimik sa pwesto ko. Marahil ay iniisip nila na malapit na akong masiraan ang ulo. Pero mas nakatutok ang pansin ko kay Jacob. Sa wakas ay friends na kami pati sa Facebook. Pulang-pula na ako sa sobrang kilig na nararamdaman. Mas lalo tuloy lumakas ang tunog mula sa puso ko at parang gusto ko nang kumawala sa malamig na rehas na lihim ko para sa kanya. Hindi ko maiwasang umasa na baka may chance. Gabi-gabi kaming nag-uusap sa Facebook at hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko sa tuwing magkausap kami, Papa Dudut. Sa personal naman, para bang sasabog lagi ang puso ko sa lakas ng kabog nito. At yung pakiramdam na sobrang nilalamig ang mga kamay ko dahil kinikilig. At sobrang pula ng mukha ko sa mga cheesy lines na binibitawan niya. Unti-unti ay tuluyan ng nahuhulog ang puso ko para sa kanya, Papa Dudut. Mabilis pa sa 4:00 kasi kung sumagot siya sa mga chat. At pakiramdam ko sa tuwing nag-uusap kami ay ang ganda-ganda ko. Nang dahil din sa kanya ay nagbago ako. Inayos ko ang sarili ko para sa kanya. Malaking bagay na sa akin ang pag-aayos dahil wala siguro sa bukabularyo ko ang salitang magpaganda. Sapat na sa akin ang nakatali ang buhok at simpleng ako lang ang nakasalamin. At pati ang iba kong kaklaseng lalaki ay nagkakagusto sa akin. Na hindi naman sa pagmamalaki ay hindi ko na lang pinapansin. Kahit araw-araw nila akong inaasar.
Mas totoo kasi Papa Dudut ang nararamdaman ko para kay Jacob. Minsan lang akong nakaramdam ng ganito. Kaya ngayon ay parang hindi ko na siya kayang pakawalan. Hindi ko na kayang kalimutan pa ang binitawan niyang salita at ganun din ako. Mahal kita, Bree. I love you more than anything. I love you too. Sagot ko naman sa kanya dahil magka-chat naman kami ngayon sa Facebook. Ang minsang kutob ko ay nauwi sa realidad. Oo, Papa Dudut. Tama ang hinala ko na merong gusto sa akin si Jacob. Noong una, inaamin ko na masaya sa pakiramdam na gusto ka ng taong gusto mo. Pero natakot ako, Papa Dudut, dahil nalaman ni Risa ang tungkol sa pagitan namin ni Jacob. Hindi ko alam ang una kong gagawin. Kung kakausapin ko ba siya. Ano naman ang sasabihin ko? Na may gusto sa akin si Jacob? Siyempre lalong masasaktan si Risa. Ang sama ko namang kaibigan kapag ginawa ko yon. Naguguluhan ako, Papa Dudut, kung sino ang pipiliin ko. Friendship o love? Ang alam ko lang ay takot ako mawala silang pareho sa akin. Nag-decide ako na si Risa ang piliin ko dahil ayoko mawala ang pinagsamahan namin. Pero naisip ko din si Jacob na paano na siya. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Papakawalan ko na lang ba ng ganon kadali? Hindi ko sinasabi ang totoo kay Risa, sa halip ay ang sabi ko ay wala lamang yon na hindi ko siya gusto at hindi ko kailanman magugustuhan. Natakot ako dahil ayoko silang mawala pareho sa akin. Alam kong mali ang maging makasarili. Yon ang pagkakaintindi ko sa sitwasyon sa edad na 13. Ngunit wala na akong magawa dahil nasabi ko na kay Risa. Araw-araw kong tinatanong sa aking sarili na bakit ako pa ang nagustuhan ni Jacob. Marami namang iba dyan na mas maganda kaysa sa akin. Hindi tulad kong isang hamak na nerd lang. Nabalot ang puso ko at isipan ko ng insecurities that time. Hindi ko nga alam ang gagawin. Naisip ko rin na baka pinagtitripan niya lang ako. Pinaparamdam sa akin ni Jacob kung gaano ako kahalaga sa kanya. Nag-aaral siya ng mabuti dahil daw sa gusto niya ay pareho kami. Ganon din ako, tinuturuan ko siya na maging masipag at nagbunga naman ang ginawa niyang magaganda sa eskwelahan. Bago magsimula ang flag ceremony ay naghihintayan kami at magsesenyasan kung okay ba o hindi. Kapag break time naman ay hinihintay niya ako. May barkada rin kasi siya at ganon din ako. Hindi namin pinapahalata na may sikretong pagkakaunawaan na kami. Sinabihan ko na kasi siya na ayoko mapag-usapan kami sa school. At kapag uwian na, sabay kaming lalabas pero hindi kami parehas ng ruta ng daanan. Kaya nagmamadali kaming makauwi kaagad para magkausap sa Facebook. Facebook talaga ang naging daan sa aming dalawa. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi ko alam kung anong tawag sa relasyon namin. Sabi ng close friend ko na si Princess ay MU daw o yung mutual understanding. Hindi ako makatulog dahil sa kakaisip ko kung tama ba ang aking ginagawa. Mali ba na magmahal? Mali ba na makipagkaibigan? Kung ako na lang kaya ang lalayo? Ang hirap mag-decide dahil mahal na mahal ko si Jacob. Ang tanong, ganon rin kaya siya sa akin? Ang daming tanong na pumapasok sa isipan ko pero mas nangibabaw na baka masira ang lahat. Patuloy lang ang pag-agos ng aking mga luha habang pinipigilan kong makahalika ng ingay. Baka kasi marinig nila lola at ni ate. Wala akong sinayang na oras. Napag-isip-isip ko na kailangan kong sabihin kay Jacob ang katotohanan. Bago ang lahat upang maliwanag sa kanya ang posibilidad na mangyari. Nagpatulong ako kay Princess upang makausap ko si Jacob ng palihim. Palihim kaming mag-usap dahil ayaw ko kasi na mapag-usapan kami ng mga kaklase namin. Lalo at may iilan na nakakaalam na. Miss Bree, may sasabihin ka daw?
Biglang lapit sa akin ni Jacob nang makaalis na ang mga kaklase namin. Oo, Mr. Jacob. Medyo nahihiya ko pang sagot sa kanya pero pinigilan ko ito. Kahit sobrang pula na ng mukha ko. Kasi ang init na ng pakiramdam ko. At napansin ko namang nakatingin siya at nakangiti sa akin. Ano kasi, secret lang natin to ha. Baka kasi magalit sa akin si Risa. Hindi ako makatingin sa kanya ng diretsyo. Kasi naman, naiilang ako. Sige, ano ba yon? Napansin kong napapangiti siya dahil sa itsura ko. Secret lang natin to ha. Baka kasi magalit sa akin si Risa. Hindi ako makatingin sa kanya ng diretsyo kasi naiilang ako. Sige, ano ba yon? Napansin kong napapangiti siya dahil sa itsura ko. May gusto kasi siya sa iyo matagal na. Halos mawalan ako ng hininga nang masabi ko yon sa kanya. Yun lang ba? Sabi niya. Hindi ko alam papadudot na gano'n ang reaksyon niya sa mga sinabi ko. Pero parang oo, masaya ako dahil parang wala lang sa kanya. Kontento na ako sa naging reaksyon niya. Promise mo hindi mo sasabihin ha? Pahabol kong mga salita at tinanggal ko na ang kamay ko sa kanya. Bigla kasing natanaw namin si Risa at ang mga kaklase namin na parating. Promise, ang sabi niya at ngumiti ulit. Papadudot, kahit natatakot akong mahalin siya ng patago ay nasasaktan pa rin ako dahil niloloko ko si Risa. Pinapaniwala ko siya sa isang kasinungalingan. Hindi ko na kaya, dapat ko na siguro siyang pakawalan. Ang taong minsang nagparamdam sa akin ng pagmamahal. January 2012, kinagabihan, kakauwi lang namin ni Risa galing sa school. Hinanda ko na ang sarili ko para gawin ang tama. Hindi na talaga kaya ng konsensya kong lokohin ang kaibigan ko. Ayokong maging makasarili. Risa? Banggit ko ng pangalan niya habang naglalakad kami papunta sa computer shop. O bakit Bri, anong problema? Sagot niya at inakbayan niya ako. Ano kasi tungkol kay Jacob? Si Jacob? O bakit? Pagtataka niya. Hindi ko sinasadya. Nahulog na ang loob ko sa kanya, Risa. Sorry, akala ko kaya ko siyang layuan pero hindi pala. Nasabi ko rin kahit mabigat ang kapalit nito, papadudot. Walang naging sagot si Risa sa akin ng gabing yon, papadudot. Kundi namumuong tubig sa kanyang mga mata na malapit ng mahulog at agad siyang tumakbo papalayo sa akin. Napaluhod na lamang ako sa naramdaman kong sakit. Kinabukasan ay maaga akong gumising at nagasikaso para makausap siya at hinihintay ko si Risa pero halos 1 oras na ako naghihintay sa labas ng bahay namin at walang Risa ang dumating. Late na rin ako kaya nagpasya na lamang akong pumasok ng ganong oras. Pagkarating ko ng room namin ay nagleleso na sila at nakita ko si Risa kaya agad ko siyang babatiin sana pero parang kaluluwa lang akong nagsasalita sa harapan niya. Kita ko sa mga mata niya ang galit sa akin at ang hirap noon, papadudot. Ang hirap na ganun siya kalamig sa akin pero hindi pa rin ako susuko kahit gaano pa kahirap. Risa, pwede ba tayong mag-usap? Tumakbo ako ng mabilis para maabutan siya. Nagkaroon na ako ng pagkakataon ngayon kaya sisiguraduhin kong hindi na masasayang. Hindi. Simple niya lang nasagot sa akin at nagpatuloy na lang siya sa paglalakad kasama ng mga bago niyang kaibigan. Ano bang gusto mong gawin ko para lang patawarin mo ko? Kahit magmukha na akong tanga, gusto ko pa rin na makipagayo sa kanya. Wala, sabi niya at umalis na. Sinubukan kong intindihin si Risa dahil mahal ko siya at alam ko na hindi pa huli ang lahat. Kaya nag-decide ako, papadudot, na piliin pa rin si Risa. February 26, 2011. Araw ng linggo,
itinigil ko na ang komunikasyon ko kay Jacob. Nagdahilan ako na kung ano-ano para lang layuan niya ako. Mahal ko siya at alam kong nasaktan ko si Jacob ng sobra dahil akala niya ay pinaasa ko lang siya. Hindi ganon ang gusto kong mangyari sa amin ni Jacob. Kaya kahit masakit ay pinili ko ang pagkakaibigan namin ni Risa. Kinausap ko si Risa at pinaliwanag ko naman ang naging side ko. Naiintindihan naman niya ako pero mukhang patay na patay talaga siya kay Jacob. Kahit masakit ay sinabi ko na lang na wala na akong nararamdaman kay Jacob at bawal pa ako sa mga ganyang bagay. Kaya sana ay tulungan niya akong makausap si Jacob kaagad. Hindi naman ako nabigo kaya tinulungan niya akong kausapin si Jacob para tapusin na ang lahat. Sa pagkakaalam ni Jacob ay okay kami the past few days ni Risa. Hindi ko sinabi na nag-away kami. Ano yung sasabihin mo, Bree? Chat sa akin ni Jacob. After 5 minutes bago ako nakapag-reply. Kahit masakit ay kailangan ko itong gawin, yon ang tumatakbo sa isipan ko. Pwede bang friends na lang tayo ulit? Para akong nabasag, naputol at nawasak nang sabihin ko yon sa kanya, Papa Dudut. Napansin kong natagalan din siya sa pagsagot. Nakikita kasi kung nabasa na ba niya ang chat at hindi, kaya alam kong nabigla siya sa mga sinabi ko. Gulong-gulo na ako ng mga oras na yon dahil wala namang nangyaring ligawan kaya walang kami. Walang napag-usapan kami at hindi pala sapat ang salita. Ang mahalaga pala ay ang sinisigaw ng damdamin at kung sino ang tinitibok nito. Nagsisisi ka ba? Parang gusto kong bawiin ang mga sinabi ko sa kanya that time. Meron na bang iba? Parang napako ang mga daliri ko sa mga sinabi niya. Ayoko nang masaktan siya pero yon ang ginawa ko. Ipinaliwanag ko na lang na may tamang panahon para sa amin. Kayang maghintay ng pusong may tapat na hangarin. Hindi pa ako maaaring magkaroon ng kasintahan, dagdag paliwanag ko kaya sana'y maintindihan niya ako. Kailangan kong sumunod sa tatay ko. Naiintindihan naman daw niya kaya isang goodbye ang natanggap ko sa kanya. Masakit dahil alam ko namang mali at hindi pa dapat ako sa bagay na yon. Para kong yelong natutunaw pagkatapos kong masabi lahat ng kasinungalingang yon. Hindi ko tanggap na mawawala na lang siya sa akin at alam kong nasasaktan ko siya. Pero alam kong tama ang ginawa ko kesa masaya nga ako at nagpaliwanag ng tama sa kanya. Pero malungkot at mag-aaway naman sila ni Risa at ni Jacob. Okay lang yan, Bree. Naiintindihan ka naman niya. Ang sabi sa akin ni Risa at isang pilit ng ngiti ang naging sagot ko sa kanya. Naging maayos na ulit kami ni Risa sa kabila ng nangyaring hindi pagkakaintindihan. Pero ang akala kong maayos na ay hindi pa pala. Nalaman ko na noon pa man ay alam na ni Risa na may lihim ding pagtingin sa akin si Jacob. Ngunit hindi sa akin sinabi ni Risa ang katotohanan. Ngunit dahil sa kaibigan ko siya ay inintindi ko at pinatawad ko naman siya. Ano ba? Pinipigilan ko ang pagtulo ng luha sa mga mata ko dahil sa sobrang dami ng mga taong nakatingin sa amin. Tigilan mo na siya. Sigaw niya sa akin at tinulak niya akong muli. Sino? Pagtataka ko at tumayo mula sa malamig na sementong pinagbagsakan ko. Si Jacob. Alam mo ba? Sinasaktan mo siya. Pinapaasa mo lang siya kaya tigilan mo na siya. Hindi naman kayo bagay eh. Ang sabi nito na galit na galit. Pero pag-aapil ako. Magdadahilan ka pa? Minahal ka niya tapos ikaw pinaasa mo lang siya. Alam mo ba? Iyak siya ng iyak dahil sa'yo. Loser, you deserve this. At sinampal niya ako. Sino ba siya para husgahan ako ng ganon-ganon lang? Hindi man lang ako pinagtanggol ni Risa. Nagpatuloy ang ganong transaksyon sa akin nila Thea at Risa. Nahawahan ng kabaliwan ni Thea si Risa kaya pinagtulungan nila ako dahil daw sa pinaasa ko si Jacob at napakawalang kwenta kong tao. Nakisama pa rin ako ng maayos sa kanila kahit na binubuli nila ako sa school
At maging sa Facebook, tiniis ko ang lahat ng yon. Wala akong lakas ng loob papadudot para labanan sila dahil siguro ay mahina talaga ako. Naapektuhan ang pagpasok ko ng regular sa school. Bumalik ang noong trauma ko sa laging takot mag-isa at makipag-usap sa tao. At maging ang mga responsibilities ko sa school ay hindi ko na nagagampanan. Pati ang mga grades ko ay bumababa. June 2012, second year na kami, unang araw sa school. Nabalitaan ko na sina Thea at si Jacob na. Magkaklase muli kami. Nakisama pa rin ako dahil ayoko maapektuhan ang pag-aaral ko. Laging kami ni Thea ang magkatabi sa klase dahil sa arrangements ng pangalan. Kahit na pinaparinggan nila ako na sila na daw, kahit gusto ko na siyang sapakin ay iniintindi ko na lamang kasi yung tipong childish na matatawag yon. Sobrang hirap para iwasan ko sila. Paano ko makakalimutan ang mga kamaliang nangyari? Hindi ko matanggap araw-araw na pinamumukha nila sa akin na ako ang may kasalanan ng lahat at kung bakit nagbago si Jacob. Ang babaw nga po kung iisipin. Alam kong hindi ko nakasalanan kung magbago man siya o hindi dahil nagparaya lamang ako. Hindi na ganong kadalas pumasok si Jacob sa school, hindi tulad dati na nakangiti at tahimik. Ngayon ay maingay at palaaway na siya. Sobrang laki ng pinagbago niya. Nakita ko rin ang grades niya na halos lahat ay palakol. Mas lalo niyang ipinamumukha sa akin na sinira ko siya. Ang sakit dahil nagsakripisyo lang naman ako. Hindi ko sinasadya at hindi pa natatapos ang ikalawang taon namin sa high school nang malaman ko na wala na sila ni Jacob at ni Thea. Inaamin ko na umasa muli ako kay Jacob simula noon hanggang tingin na lamang ang nagagawa ko sa kanya. Ngunit siya ay patuloy na nakikipagkaibigan sa akin at umiiwas na lamang ako. Alam kong hindi pa niya limot ang nakaraan at ganon din ako. September 2013 ay parang pinagsakluban ako ng langit at ng lupa. Wala na ang lola ko. Mas lalong naging doble ang hirap na nararamdaman ko ng mga panahon na yon. Marahil ay kailangan ko nang tanggapin ang mga kailangang kalimutan at pakawalan. Naalala ko tuloy ang lahat ng sakit at hirap na nangyari sa akin. Sa maikling panahon ay nakalimutan ko si Jacob. Nakalimutan ko ang nararamdamang sakit mula sa kanya. Pinatunayan naman ni Risa na siya ay kaibigan sa akin. Nagagawa niya kasing mag-absent sa klase at mag-cutting para samahan lang ako sa burol ni Lola. Halos 2 linggo akong hindi pumasok. Ang bala ko sana papadudot ay huwag nang pumasok dahil sa lugmok na nararamdaman ko. Hindi ko kasi alam ang una kong gagawin. Magulo pa ang sitwasyon ng aking mga magulang, kaya maging ang mga naiwang ari-arian ng lola ko ay nawala na lang ng ganong kadali. Pagkatapos ng 2 linggo, binalitaan ako ng iba kong mga kaklase na pumasok na raw. Pumasok na raw ako dahil miss na nila ako. Nakaka-touch kasi at naaalala pa nila ako. Kahit busy sila sa pag-review ng NCAE, araw na ng pagsusulit kaya pumasok na ako. Nami-miss ko din pumasok. Hindi ko ipinagkakaila. Sakto lang nang makarating ako sa school, pumila na ang mga ka-year level ko kaya eto ako ngayon, aligaga kaya hindi ko alam kung saan ako pipila. Sinabihan na lamang ako ng isang teacher na pumila na kahit saan, hindi pa naman kasi nakaayos. Kaya naging palagay ang kalooban ko. Tahimik lang akong pumila at hindi ko nga kilala ang mga nasa harapan ko. Nakita ko si Corinne, close friend ko rin. Siya ang katabi ko sa pila. Binati ko naman siya kaya ayon nagkausap kaming sandali. Naalala ko nga na magkaklase sila ni Jacob kaya napalingon ako sa likod niya. Baka sakali. Laking gulat ko, nasa likod ko lang pala siya. Marahil ay kararating lang niya. Nagtama ang tingin namin, siyang dahilan para umiwas ako at umayos ng upo. Bree, tawag sa aking pangalan ng class advisor ko na si Mrs. Nicolas. Favorite teacher ko siya sa lahat. Niyakap naman niya ako at cheer up niya ako. Kaya ko daw ang test at magtiwala lang. May pa-condolence din siyang pahabol sa akin. Nakaramdam ako ng inis kay Jacob kasi hindi man lang siya pumunta sa burol.
halos lahat ng mga kaibigan namin ay nagsipagpunta. Siya lang ang hindi. Parang hindi niya ako naging kaibigan, parang wala siyang pakialam. Alam kong mali na umasa sa tao na walang pakialam, pero sadyang ganon lang ako, Papa Dudut. Mahirap makalimot sa taong naging malaking parte ng buhay ko. Palagi pa rin akong umaasa sa kanya. Ang tanga-tanga ko lang talaga. Lagi ko pa rin kasing binibisita ang account niya sa Facebook at stalker na nga po ako. Gusto ko pa rin siya sa kabila ng lahat. Ang hirap kalimutan ang unang pag-ibig na siyang nagparamdam ng unang kilig, unang sakit at lahat ng una. March 7, 2014, junior at senior prom night. Matagal kong pinag-isipan kung pupunta ba ako o hindi. Lahat kasi ng mga kaklase at kaibigan ko ay pupunta. Ako lang yata ang hindi. Pinipilit na nila ako at kapag hindi daw ako pumunta ay ibubunyag nila ang secrets ko at ni Jacob. Wala na akong nagawa dahil sa pinagtutulungan na ako ng mga kaibigan ko. Gusto ko rin namang maranasan ang prom, first time ko yon, Papa Dudut. Oy Bri, ang ganda mo pala. Bati sa akin ang mga kaklase ko. Sabi ko sa iyo, bagay sa iyo nang walang salamin. Dagdag nilang papuri sa akin. Kahit konti ay nabuhayan ako sa mga sinabi nila. Nadagdagan ang confidence ko. Laki ulo ah. Tara na nga. Tukso pa nila sa akin. At yon, kumain na kami at nagsimula ng ibigay ng last prom king and queen ang dance floor. Sana makita ko siya. Halos matanggalan na ako ng leeg sa kakalingon sa kaliwa, sa kanan, sa harap at likod ko. Mahagilap lang ng mata ko si Jacob. Ano kayang itsura niya? Palagay ko gwapo pa rin siya. Sinayaw na ako ng mga kaklase kong lalaki. Isang malaking panghihinayang na hindi siya ang first dance ko. Nang matapos na ang show dance ay may biglang kumanta sa stage. Dahilan para magdumog ang mga tao at sa hindi sinasadya ay natulak ako. Hindi kasi ako gumilid kaya heto ako napaupo sa sahig. Okay ka lang? Narinig kong may lalaking lumapit sa akin at inalalayan niya ako para makatayo. Okay lang. Nagulat ako sa taong nasa harapan ko ngayon. Taong kanina pang hanap-hanap ng mga mata ko. Hindi na ulit ako nakapagsalita pa dahil sa gulat at tuwa. Kaya umupo na lamang ako sa table namin. Sumunod naman siya at umupo sa tabi ko. Ang ganda mo ngayon ah, ang sabi ni Jacob habang nakatitig sa akin. Hindi pa rin siya nagbabago. Masiyahin, lagi nagbibiro at ilang sandali lang ay umalis na siya. Dahilan naman para makahinga na ako ng maluwag. Natapos na rin ang prom kaya iyon ang nice experience pa rin kahit papaano. Naging magkaibigan naman muli kami ni Jacob at patuloy na ulit siya sa pakikipag-usap sa akin. Kapag magkakasalubong kami sa school ay binabati niya ako at nabalitaan ko rin na may mga girlfriends na siya pero hindi naman nagtatagal. Sabi-sabi rin ng mga kaklase ko na may gusto pa rin daw sa akin si Jacob. Natutuwa ako kapag naririnig ko yon pero hindi na sa akin sapat ang mga sabi-sabi. Tama na siguro ang minsang nasaktan ako sa ginawa nilang pambubuli. Alam kong bata pa kami para sa bagay na ganon. Hindi naman po naging kami. Marahil ay unang pag-ibig yon kung tatawagin, nagmahal at nawasak. Nabiktima lamang siguro ang puso ko ng inosente na walang kaalam-alam sa tinatawag na pag-ibig. Pero kahit na ganon po ay natuto ako kung paano pahalagahan at mahalin ang sarili bago ang iba nang sa ganon. Handa ng magmahal at masaktan. At dapat hindi minamadali ang mga bagay-bagay. Darating din ang takdang panahon, matuto lamang tayong maghintay ng para sa atin. Ngayon ay mabuti at okay naman kami ni Risa. Pagkatapos ng graduation namin ay wala naman ako naging balita kay Thea. Si Ate naman ay matagal nang nasa Cotabato kasama ang kanyang pamilya. Kahit iniwan na niya ako, alam kong sapat na ang 2 taong pagkakakilala namin sa isa't isa. Dahil tinuruan niya ako maging matapang sa lahat ng oras. Sana'y magkita muli kami. Si Jacob naman, Papa Dudut, ay kumuha ng kurso sa pagiging dentista. Pero sa ngayon ay wala na akong alam tungkol sa kanya.
Hindi talaga siguro nawawala ang salitang first love. Hangad ko lagi ang kasiyahan ng bawat pusong tapat na nagmamahal. Hanggang dito na lamang po muna at maraming salamat sa pakikinig. Hangad ko sana ay marami pang mga listeners ang magbahagi ng kanya-kanyang kwento upang magbigay ligaya at aral sa bawat tagahanga ni Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyo. Lubos na nagpapasalamat, Bree. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.